Panalo si Beelzebub sa 8th round ng Ragnarok. Bali sa chapter na ito ay magkakaroon ng clarification kung ano nga ba yung gagawin sana ni Nikola Tesla na way why use risky tactics para sana matalo ang Lord of Flies. Then marireveal rin dito ang dating kasintahan ni Brühel na si Siegfried na nakulong sa Tartarus. Yo, di senpai koy, bali ayan lang yung may tinitatalakay natin ngayon sa chapter 77 na pinamagatang Hero of the Abyss. By the way, kung hindi ka pa nga naka-follow or subscribe sa ating social media account, pakihit na yan para lagi ka updated sa mga bago release video natin. Maraming salamat. Bago tayo mag-umpisa, unting recap muna tayo sa previous chapter. Nalaman na nga natin ang resulta kung sino ang nagwagi for 8th round. Then hindi rin natin ikakaila yung talinong tinataglay ni Nikola Tesla sa pakikipaglaban. Imagine he used Tesla Warp to vanish his own right hand para sana malito ang Lord of Flies, pero hindi naging successful iyon dahil sa mabilis na pag-react ni Beelzebub ay nagawa niya mapahinto ang dalawang atake ng Child of Light na papunta sa kanya using counter-attack gamit ng kanyang right hand na tumusok sa bandang dibdib ni Nikola Tesla. Kahit nga ganun yung sinapit ng Child of Light, nagbigay pa rin ito ng maliit na speech sa lahat ng humanity na ipagpatuloy lang nila ang kanilang nasimulan at huwag hihinto dahil according kay Nikola Tesla, habang nabubuhay ang mga mortal ay kasabay nito ang patuloy na pag-usbong ng siyensya. Kaya't meron pa rin daw pag-asang matatamasa ang humanity. Sa chapter nga na ito na ating tatalakayin, inanunsyo na si Beelzebub na ang nagwagi. Then kung ating masisilayan na naglakad papalayo si Beelzebub para lumabas ng arena. Hindi nga daw ikakaila ng mga immortal ang determinasyon na tinataglay na katunggalin ni Beelzebub na si Nikola Tesla. Para nga sa kanila ay bagay daw talaga yung titulong pinangalan sa Child of Light as a only sorcerer in human history. Dahil siya nga lang daw ang nagbubukod tangi na representative ng mga mortal na gumawa ng napaka-risky na bagay para lang sana manalo sa kompetisyon. Then nagpapasalamat naman ng ibang gods na manunod kay Beelzebub dahil sa kanya ay nagawa nila mapahinto ang momentum o win streak ng mga mortal. Sa paglabas nga ni Beelzebub sa exit ng arena, nagsalita pa nga ito at nagsabing walang pagkakaiba nga daw ang mga mortal at gods. Yung minimini niya nga dito in terms of power and determination ay kaparehas lang ang gods at mortal na meron ito. Kaya't lalong mas naiintindihan ni Beelzebub kung bakit natalo ang kanyang tinuturing na parang nakatandang kapatid na si Hades sa pagdeduelo ng 7th round. Dahil para sa kanya ang mga mortal ay hindi basta-basta. Mapansin naman natin sa panel na ito na huminga ng malalim si Ares, ayon pa sa kanya na buti na lang daw ay nanalo si Beelzebub sa paglalaban na yon. Then nagsalita naman si Hermes at nagwikan nakakatakot nga daw ang pinarform ni Nikola Tesla na atake na tinatawag na PPPX or Plasma Pulse Punch. At kung saan ay nagre-release si Nikola Tesla ng infinite punch sa kanyang target o hindi masukat na bilang na pagsuntok. Kung maalala natin yung triple PX technique ng Child of Light ay binigyan niya ng unting twist which is mag-apply ng Tesla Warp sa kanyang kamay. Para nga kay Ares ay nahihibang na daw si Nikola Tesla na even silang gods ay hindi kayang gawin ang ganong decision making sa pakikipaglaban. Kaya't clueless pa rin si Ares sa mga nangyayari for 8th round. Sa kasunod na panel mga kaibigan ay dito natin malalaman o magkakaroon ng clarification about sa plano sana ni Nikola Tesla. Way back ng previous chapter, before nga maglanding ang right hand punch ni Nikola Tesla sa Apophis Stop ni Beelzebub na may vibration shield, ay kusa itong na-disappear. Then simultaneously sinundan ito ng Child of Light ng left hand punch. Yung mga attack nga ni Nikola Tesla ay hindi basta-basta dahil naplayan niya ito ng triple PX. So meaning ay may dumadaloy na electricity sa every punch na pinapakawala ng Child of Light. Kung inyong mabivisualize mga kaibigan, yung right hand ng Child of Light ay nag-appear sa likod ni Beelzebub. Then ang left hand naman ay papatama rin sa Lord of Flies na same location sa right hand ni Nikola. Then each attack na ito ay ina-applyan ng PPPX. Kasi we all know, pag ang kapangyarihan mo or abilities ay umiikot sa kuryente, ay dapat alam mo yung principle ng negative and positive. So we can assume ang right hand ni Nikola is positive at ang kanyang left hand is negative. So anong mangyayari pag nagdikit ang dalawang ito? Yes guys, magkakaroon ng unlike charge attract. Kasi sa electric charge, ang negative charge ay nagko-contain ng electrons. Then ang positive charge ay nagdadala ng protons. Kaya once nag-attract ito ay nagkakaroon ng unlike charge attract or we can consider an explosion. So ito yung napaka-brilliant na naisip sana ng Child of Light na gawin using his PPPX, then applying Tesla Warp on his right hand para ma-disappear ang kanyang kanang kamay at mapunta sa likuran ni Beelzebub.
at sasabayan ng pag-atake using his left hand to direct hit his opponent. Then mag-create ng explosion once na tumama ito sa kanyang target sa tulong ng electric charge principle. But suddenly ay hindi ito nagtagumpay dahil nakakita ng opening si Beelzebub at tinake advantage niya ito para matalo si Nikola Tesla. Imagine kung naging successful lang ang plan ng Child of Light, ay possible na ito ang tatapos sa buhay ng Lord of Flies. Then sa next panel, ang lahat na kasama ni Nikola Tesla ng mga scientists ay nagluluksa. Nag-iway nga yung pagkamatay ni Nikola Tesla sa paglalaban para lalo nilang i-pursue yung pag-gain ng makabagong pagtuklas at mag-invention pa to grow the science in near future. Nag-iwan pa nga sila ng katagang let's move forward towards the future. Bali similar nga ito sa huling sinabi ng Child of Light bago siya maglaho. At sa kabilang banda naman ng arena ay mapapansin natin si Gol na umiiyak dahil sa pagkasawi rin ng kanyang kapatid na si Gondol. Winika pa nga ni Gol na alam niya na masaya na kanyang kapatid sa kadahilan ng kasama daw ni Gondol si Nikola Tesla na lumaban hanggang sa huling hininga nila. This how painful it was consider na unting-unting namamatay ang mga kapatid ni Gol at Bruhel sa paglalaban. Then unfortunately kasabay rin nito yung ibang representative ng humanity na nasasawi. Kung inyo makikita ay all 4 na yung score at pantay na ang puntos sa pagitan ng mortal at gods. Then as you can see, makikita natin si Bruhel na pumasok muli sa kanyang sariling silid. Winika niya nga dito ang lahat daw ng mga mortal na representative ay kahanga-hanga dahil nagpamalas talaga sila na ang king galing sa pagdidwelo. Kaya't para kay Bruhel bilang isang tagapagpili ay nagluluksa siya sa mga namatay sa paglalaban. At sa hindi inaasahan mga kaibigan ay nandoon pala si Buddha. Winika pa nga ni Buddha, pag nagkakatagpo ang kanilang landas daw ni Bruhel ay palagi niya daw itong natitsyempuhan na umiiyak. Dagdag niya pa na hindi niya inaakala na may ganitong personality o feelings pala daw si Bruhel. Nagsalita naman si Bruhel at nagtanong kung bakit lumisan daw si Buddha sa kanyang silid na pagamutan. Consider na hindi pa fully heal ang kanyang katawan. Then pasigaw na sinabi ni Bruhel na ikinagalit niya bakit nga daw pumasok si Buddha sa kanyang silid na wala man lang daw permiso sa kanya. Lumapit naman si Buddha at pangiti nitong sinabi kaya nga daw siya biglang pumunta ay meron siyang itatanong kay Bruhel na importanteng bagay. At doon nga mga kaibigan ay gustong malaman pala ni Buddha yung patungkol sa ex-boyfriend ni Bruhel na si Siegfried. Winika pa nga ni Buddha kung ano nga ba daw yung connection nito sa Ragnarok. Then yung sinagot naman ni Bruhel na si Siegfried nga daw ay hindi niya ex-boyfriend. Then doon nga ay biglang umalis na si Bruhel para mag-prepare sa susunod na paglalaban for 9th round. Naiwan namang gulat na gulat si Buddha sa kanyang narinig. Consider na maraming senaryo talaga siyang maiisip. Dahil pwede ginawa lang ito ni Bruhel para lang sa kanyang pansariling interes. Kumbaga yung pagtulong sa mga mortal ay wala sa kanyang bokabularyo dahil ang iniisip niya lang ay para lang ito sa kanyang kasintahan na si Siegfried. Don't worry, this is just my opinion pero malaki ang posibilidad na mangyari ito. Then doon ay naputol na ang panel mga kaibigan at dadali naman tayo sa lugar ng Underworld kung saan ay namumuno si Hades. Makikita nga natin dito yung malaking butas. Then doon pala nakalocate sa pinakailalim ang lugar ng Tartarus. Ang Tartarus nga mga kaibigan ay hawla naman sa mga species na kumakalaban sa mga gods. Kaya't kung inyong mapansin ay nakakulong si Siegfried dito. For my research nga, si Siegfried ay kinikilalang legendary heroes ng Norse mythology who killed the dragon by himself. Kalunos-lunos nga ang kalagayan ni Siegfried sa lugar ng Tartarus. As you can see, ay napupuno ng kadena ang lahat ng kanyang katawan na nagpapaiwatig na mataas ang seguridad sa kanya dahil isa siyang banta sa mga gods. Nalaman nga ni Siegfried yung patungkol sa paglalaban ng Ragnarok. Kaya't winika niya sa kanyang isipat wag daw i-push masyado ni Bruhel ang kanyang sarili. At doon matatapos ang chapter 77 ng Record of Ragnarok. Exciting ang chapter na ito dahil malaman natin yung patungkol sa ex-boyfriend ni Bruhel na si Siegfried. Maraming possible theory na lumitaw dahil pwedeng ginawa lang ito ni Bruhel na kumampi sa mga mortal para lang maligtas sa kanyang kasintahan. It makes sense naman consider na sinabi ni Bruhel na hindi niya ex-boyfriend si Siegfried. Pwedeng sila pa rin till now or kaibigan lang talaga. Then abangan nyo ang next chapter dahil mapapakilala na ang mga representative ng lalaban for 9th round. Ayun lang, paalam! Hey, did you see the new skin in ML? It looks awesome but seems quite pricey. How'd you manage to grab it? Oh, it's actually quite a story. I got it by downloading this app called TG. After that, I joined some group games which let me get raffle tickets. With those tickets, I entered raffles that gave me a bunch of Ghost Stars. Finally, I swapped those Ghost Stars for loads, and voila, I used those loads to top up and grab the skin. That sounds like a blast. I'm definitely interested in trying out the raffle. Absolutely, I'll send you the download link. The next phase of the TG raffle is giving away 350,000 Ghost Stars, which equals 350,000 loads. Imagine this.
The top prize will get 96,000 Go Stars. Not only can this be swapped for loads, but you can also contact their customer service to swap for physical prizes like iPhones and tablets. Plus, even the smallest prize gets 500 Go Stars, easily swapped for 500 loads. I got lucky and won 500 Go Stars in the last raffle myself. I've got my TG account set up now. What's next? Great. Now, just join a group and start playing games to get those raffle tickets. The more you play, the more tickets you'll get. Then, it's all about waiting for the draw. Let's hope we hit the jackpot, haha. Listening to you guys has really piqued my interest. It seems like a lot of ML players have been winning loads from the TG raffle recently. Count me in for this round. I'm definitely trying my luck.